Give them a round of applause. Thank you very much. Magandang hapon po sa inyo lahat. At binabati ko po ang matagumpay na launching at blessing ng bagong mga officers ng Metro Centro. At nawa po ay talagang magkaroon ng mas maraming pagbabago sa ating bayan sa Quezon City sa panunungkulan po ninyo. Amen. Maniniwala po ako na napakalaking ang role ng religious leaders, ministers and pastors sa sa pag-preserve po ng isang syudad at sa isang bayan. In fact, and that's going to be your role. Sabi ko ni Pastor Marlon, mag-inspiration message po ako. Inspirational message. I don't know how to inspire you, but probably give you my testimony. Well, anak lang ho kami ng pastor. Siga na naging pastor. Na naging statesman. At bilang ako ayaw ko magpastor. Si Jeremiah always wanted to become a pastor. At 19 was already a pastor. Ako ayaw ko po maging pastor. Sa hirap ng buhay na dinaanan namin nung magpastor ng tatay ko. Si tatay ko po, kaibigan ni Tito Jojo. mas bata Tito Jojo. Dahil si Papa, 78 na ho si Papa ngayon, sabi sa akin, saan ka? Sabi, punta ako sa Metro Centro. Okay, Marlon. Pinapupunta din ako andyan ka na. Di na ako pupunta. So, kung hindi niyo ako pinapunta, nandito dapat siya. Pasensya na ako kayo, ako napunta. Anyway, si Papa ho ay, most notorious juvenile delinquent of the 60s, one of the most feared gangsters inside prison, a member of the Communist Party of the Philippines who changed his life. He became a minister of the gospel and a Christian statesman, and he just retired as the presidential advisor for religious affairs and moral transformation. He served 3 presidents in many different capacities. Binago ng Diyos ang buhay niya. It's an amazing story. Pero within that period na siya po ay nagpastor, hindi ko naging madali ang buhay namin. Offering lang po tayo. Pastor din po ako. Tumatanggap din ako at nangunguha rin ako ng tithes and offering. So, ang hirap po ng buhay ng pastor. Gusto. Naalala ko po, napuputulan kami ng kuryente, yung uniform po namin, dahil ang nanay ko doktora, palipat-lipat kami ng bahay. Ang alam ko, tatay ko mayaman, bagong pastor, dahil pag pupunta ko kami sa garahe namin, pupunta ako sa garahe, nakikita ko nakapila dun yung pinakamalalaki at pinakamagandang sports car, may Benz, may Grand Prix, may Camaro. Hindi naman niya binibenta. Pero hindi rin niya pinaandal dahil wala rin pang gasolina dahil nagpapastor na. Sa isa po nawawala yun. I don't know if Jeremiah remembers this, but this is very vivid sa akin. Tapos may darating na Bombay, nagtatago ako dahil sisingin daw kami. Hindi ko alam kung namumutang kami sa Bombay, pero I remember that. Tapos yung uniform po namin noon, magsisimula dito, kasi pang-3 taon yun kaya after 3 years, nandito na ako yun. Tapos, kahapon ko lang naalala, andun si Kuya Marlon noon. Si Kuya Marlon po ang youth leader namin, kaya munti kami mapahamak. Alam mo kayo, siguro nagbagong buhay na. Magbantay ka sa akin, Kuya. Chairman na ako. Then, biro lang po. Naalala ko noon, bakit ko ba naalala? Parang, meron na ata ako nakitang kutsyon. Bigla ako nag-flashback sa akin na nakita ko bumababa sa hagdanan namin yung kutsyon ng kama ko. Tapos sabi ko, bakit bumababa yung kutsyon? Naku, huwag mo nang ibibigay ni Papa mo sa mga workers niya sa church. Wala kaming kutsyon. Anyway, ayaw ko magpasto. Sabi ko, pagka lumaki ako magninegosyoante na lang po. Dahil ang tatay ko dati negosyante. Yung mama nung negosyante, yung paglabas kasi ng kulungan, 12 years na kulong.
Paglabas ho ng kulungan, nagnegosyo kagad kasi yung mga nakasama niya sa labas, mga barkada niya. Kasuhan sila. 24 to ang kaso ng papa ko eh. Mabait talaga eh. Tapos sabi niya, pare, alam mo, pag dalawa pa tayo nakulong, yung huli ho niyang naparil dito sa... Away lang po eh, hindi naman... Away lang si Papa, yung siga lang ba? Nahuli niya ang patay, anak ng bilyonaryo. So, nung mapatay ngayon, dahil away, kukuha ng baril, iunahan niya. Pumutok yung baril, pinalo niya sa ulo, patay. Bilyonaryo, so diniin na po siya ng diniin. Eh, hindi na rin maganda relasyon ng lolo ko at saka ng dating Presidente Marcos sa matanda. Inano na ho siya, sinensationalize ang kaso niya, kulong. Pero 24 na ang kaso niya, it wasn't new. So, di ba pa? Totoo ito, testimony niya naman din. Hindi. Lumabas ho siya, sabi niya, pare, alam mo, pag dalawa pa tayo nakulong, wala namang nangyayari sa atin. Anyway, ako naman talaga nag-bit-bit sa inyo dito, so aakuin ko na lang to. Pero pagbutihin nyo, para paglabas ko, kayo naman tumulong sa akin. Long story short, nung pumasok ko si Papa sa kulungan, bumait daw ang mga kabataan. Kasi andun na si Big Boss. Iba, pinadala na sa Amerika. Diba? Tumahimik ng konti. Paglabas po niya, nagnegosyo, sinalo agad siya ng mga tropa niya. This time, mga negosyante na. Mabilis yung mama ng tatay ko dahil kurap, siga, at matapang. Kinukurap ang bangko, kinukurap ang opisyal, at mabilis po siyang yumaman. Nag-asawa, pangasawa nanay ko, doktora. Tinakot yung boyfriend, nabuhay yung bahay. Sumusundan daw nila sa kwento ng tatay ko. Boyfriend niya mga ipis. Binalikan niya, susundan daw niya sa simbahan, sinisipa niya yung upuan. Papatayin kita paglabas. So, galit daw ng nanay ko, wala naman nagawa. Natakot ko yung, natakot na yung, si Butch Belly ka nagbabanda di ba? Kung sino-sino lang naman, hindi matakot, pero si Butch. Anyway, napakasalan niya na bola niya nanay ko. Pakasalan niya, 3 kami lupas. Pakasal siya. Mabilis siyang yumaman. 78 lumabas po ako, 79 nagkasakit ako, mati ako namatay. Nag-comatose po ako sa hospital. Short story lang po ito. Sabi ng nanay ko, Butch, huwag ka na umalis dahil anytime, baka umatay na si Greco. 1 year and a half, nag-pulmonary infection po. Hindi na ako nikilos na. 3 araw na. Pero unbearing to see his son dying, umalis po si Papa. I went to a breakfast meeting. Ang preacher si Don Stewart. Out of nowhere, sabi ni Don Stewart, Butch, your son is not going to die. Wala naman siya sinasabi. So, they took a picture, you have a picture of your son. They prayed over a picture. Hindi naman Kristiyano si Papa rito, corrupt na negosyante. Picture of your son. 2 hours later, he went back to the hospital, thinking that I was dead. He opened the door, saw that the bed was clear. Pumasok sa kwarto, pakita niya, on the other end of the room, patalon-talon na ako sa lap ng mama ko, pinagaling na ng Panginoong Jesus. Doon po nagbagong buhay ang papa ko. He sold all his businesses, paid all his debts, and became an evangelist and a minister of the gospel. Up to this day, he's our senior elder. So lumaki po ako, mahirap na ang buhay namin. Wala na yung mga kotse, wala na yung mga baril. Ayaw kong magpastor. One day, at magulo ang buhay dahil nung panahon po kasi nila Bishop Jojo, pag nagpastor kayo, yung iniiwanan mo lahat, yung kahit iwanan ka ng, yun ang preaching kahit iwanan ka ng pamilya mo, mas glorious yun sa Panginoon. Tama po ba? Kaya ang daming pastors kita napawara ang buhay. Nagpastor, nagbayaan yung pamilya. Totoo naman, di ba?
Di ba kay Marlon? Sige, napamora sa yan po, youth ni Papa yan, si Pastor Alan, gano'n din po. So, ayaw ko talagang pastor. Sabi pa, may isa pang kwento si Papa noon. Nagbabasa raw siya ng Bible, bigla lang, binato siya ng nanay ko ng bote ng bata. Bible ka naman, Bible, wala nang panggatas ang anak mo. Pero hindi ko siya tumigil. Talaga. 18 years, ganoon po ang buhay namin. Kunti-kunti lumalaki yung negosyo, yung ministry. Naalala ko sa Santa Mesa. Santa Mesa, Kuya Marl, ado ka na eh. Santa Mesa. Barong si Papa. Barong. Ogi, Isoy. Tapos pagdating namin doon, inaayos nila Kuya Momoy. Ewan ko si Kuya Marl, malamang nandun na rin. Mga speakers, upuan, ganyan. Tapos upo si Papa ng walis. Waawalisin po yung tahi ng pusa, tahi ng aso. Tapos po na mag-preach. Kasi dati yung SM Santa Mesa, palengke dati yun eh. Doon kami nag-church. Sumbaho. Unti-unti lumalaki yung ministry, umaayos ang buhay namin, hindi pa rin kami mayaman. Nanay ko na po promote. Unti-unti. 18 years later, naging konsehal ho si Papa ko. Nagtataka ako lagi, bakit preach na magpapala ang Panginoong Diyos? Anong hirap ng buhay namin? Maglingkod sa Panginoon, nagpapala. Tapos, tulong kami ng tulong sa mahirap dahil street children ministry, ganun, medical missions, ikot Hindi man nauubos sa mahirap. Tapos pagdadaan kami ron sa nagtahan ko, laging meron doong pamilya na nakatira sa Kariton. One day, nasabi ko sa Papa ko, Pa, ako kasi yung anak na si Sama eh. Pa, saan ka punta? Ganito, sama ko. Pa, lagi namin tinutulungan yun, pero lagi nakatira sa Sabi niya, sa Kariton, sabi ko, Pa, paano ba natin matutulungan talaga mahihirap? Sabi niya, anak, kailangan. Mag-presidente ka. Hindi, sumulat ka na lang kay presidente, tapos sabihin ko yun. Hindi ko naintindihan. Paano, tsaka bakit? Until maging konsehal po siya. Nung maging konsehal, napahamak din po yung konsehal na yan, kaya lang hindi siya naging konsehal. Pastor yun eh. Naghiwalay mo sila ng mama ko. Ay nga, pareho matalino, pareho matapang. Tapos ang hirap ng buhay. Doktora nanay ko, tapos adili. Ganyan. Inis siya sa kanya, iniwanan siya. So hindi siya ngayon makapagpastor, nag-step down siya sa pastor. Kuya Alan, ano nun eh? Step down siya sa pastor. Naglalakad ho ron sa may bahay namin sa Malacanang. Wala pa ho kami bahay nito na, pero doon sa area, doon kami lumaki. Mga Belica na Maynila. May kampanya po, main stage. Kampanya. Kumakandidato yung congresswoman doon, tapos may 6 na konsehal. Nag-resign po yung isang konsehal. Nakita siya ng congresswoman, kinausap siya ng tatay, Butch, ikaw na dito, mag-introduce sa una introduction lang. Pastor, magaling magsalita, Butch Belly siya pakilala. Tapos naimbitahan ko mandidatong konsehal. Yan lang po, imbitasyon lang. So, hindi naman siya pastor, wala naman simbahan. Ito na siguro yung pastime ko sa summer. Kandidato. Other words, doon po napasok sa politika ang tatay ko. Doon po nabuksan ang isip ko sa gobyerno at sa politika. Ano lang ko, okay, tigapinta ng gawgaw, dikit ng poster, tapos tiger boy, doon po ako nagsimula, 14 years old. Nung manalo siyang konsehal, doon mo ako una nakapasok sa city council, sa isang konseho. Doon ko nakita na ang gobyerno ho pala ay merong kapangyarihan pagaanin o pahirapin ang buhay ng tao. Dahil nasa kanilang kapangyarihan, nasa kanilang pera. Kaya naiintindihan ko pala, sabi ng Papa ko, kung gusto kong tulungan daw yung mahirap, sulatan ko daw yung presidente, naintindihan ko po. Ito pala yun, kaya pala tulong kami ng tulong, walang katapusan ng tulong, di ma-asenso. Dahil gobyerno ang may kakayanang paunlarin or pahirapin ang buhay ng tao depende sa mga pulisiya na kanilang ilalagay. Sinabi ko na, pag edad ko, sabi ko magkukonsehal rin ako. Doon po nagsimula ang aking focus.
Nasabi ko maglilingkod ako sa bayan. Naging konsehal po ako. Pinakabatang konsehal ng Maynila. 2004. Tapos po ang termino ko. Naging executive director ako ng Dangerous Drugs Board, New Life Campaign. Dahil sa tatay ko naging undersecretary ng Dangerous Drugs Board. Yung programa na kontra droga, ako po nagpatupad nun. Itinatag ko dito sa buong Metro Manila, naging kaibigan ko yung mga mayors, ang anti-drug program po, si Show Change Agents, mga badak, adak, adward natatag po doon namin yan para labanan ng droga sa mga syudad. Buong Metro Manila, hanggang tinawid ko na po ang mga probinsya, ilang probinsya sa Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Tinatag po namin. Lumalaban na ako sa droga bilang dito po sa demand reduction. 2013 po, final namin, si Jeremiah was one of my lawyer, ang kontra sa pork barrel system. Nanalo po tayo ron, tanggal ang pork barrel ng presidente, tanggal ang pork barrel ng Kongreso, tinawag po yan the Greco-Bellica ruling. Up to now, kung mag-aaral po kayo ng batas, lagi nyo dadaan yan the Bellica ruling. Ako po yan. Pastor lang po kung ayaw ko pang magpastor. Kaya naman ako napagpasok sa pagpapastor. Nung matalo ako biglang konsehal. Alam niyo po mga politiko, pag natatalo sa politika, napapalapit sa Diyos. Ayun po napunta sa akin na simbahan, ulit ako, mamaya restored na ako. Tinawag ako ng yung isa kong kaibigan, na malaking simbahan sa na Sri Lanka, si Dr. Dilcomar, naghahanap ng pastor ng Pilipino, meron akong may tinutulak, ayaw pumunta, sabi ko, ako na lang, wala naman akong ginagawa. Pumunta ako ron, natuluyan ako sa pagpapastor. Tapos nakita ko rin, ibang klase yung ministeryo niya, parang Don Stewart, Miracle Ministries, kung 4 na beses mag-service, 4 na beses ako nakakita, nakatakot-takot na himala, tumatayo ang pilay, nakakakita ang bulag. That started me off. Ano, sabi ko, Lord, sabi ko, hindi man ako maniwala gagawin mo akong likod ng simbahan dahil civil government, minister ako Ito ang gusto ko Gusto ko yung nagpapatahimik, nag-aayos, tinatakot ang lahat ng mga kriminal, durugista, korap, yan ang gusto ko Gusto ko nababago ang bayan Gusto ko maasenso ang tao, gusto ko nakikipaglaban. Yan ang gusto ko, ayoko nagpipreach. Mahal kayo ni Lord, bubuhayin kayo ni Lord. Pag namatay kayo, sumunod kayo kay Lord, napatawad ko kayo. Hindi yun ang gusto ko masyado. Gusto ko yung masamang tao, mga sindikato, mga magnanakaw. Gusto ko yun ang nilalabanan ko Dahil pag labanan ko yan, makikinabang yung milyong-milyong tao na inaapi. Bata pa ako, gano'n ako. Lahat po ng away na napasok ko dahil lang nakita ko, merong inaapi. Pinagtanggol ko, may ako nakaaway ng mga bully. Yun lang po, nadala ko po ngayon dito. So, naman naman yung pork barrel, doon ko na nakilala nationally, Greco-Bellica, the Kidap Slayer. Dumating si Digong, kumpanya siya for president, sumama ako for senator. Dahil sabi ng tatay ko sa akin, anak, bakit ba ayaw mo kay Digong? Sumaya, kinakampanya na si Digong. Mura na mura, pastor ko pakinggan mo mabuti dahil ikaw sabi mo anti-corruption ka. Anti-corruption daw siya. Sabi mo anti-drugs ka. Anti-drug ka. Yung sabi mo anti-crime ka. Ang tagal-tagal mo na nilalaban ng droga, corruption, krimen dito sa Maynila. Lahat na sinasabi niya. Makinig ka muna, pakinggan mo muna kung bakit, Bisaya niya. So pinakinggan ko po, then na-realize ko, yung mura pala, minumura yung mga kriminal. Tinatakot yung mga kriminal. Hindi nung pala minumura yung mga inosente. Minumura yung mga kriminal. Dahil alam niya, itong mga magulo sa society na kailangan pigilin para makapamuhay tayo na maayos at payapat na laya. Naintindihan ko, sumama po ako kay Digong. Nanalo siya for president, natalo ako for senator. 2017, bigla akong ginawang commissioner ng Presidential Anti-Corruption. Ako daw po ang lalaban sa mga korap sa gobyerno. Hanggang ginawa na po niya akong chairman. Hanggang naging kanang kamay na niya ako laban sa korupsyon. Hanggang siguro mahal ang tawag, hindi ko alam, hindi naman niya ako sinasabihan, mahal niya ako. Pero pinakamalapit na po ako, isa sa mga pinakamalapit.
na tao na ginagalang niya sinasabi ko, dahil pag sinabi ko talaga naniniwala siya. Ngayon itong pinatawag mo siya sa Senado, ikukulong na kami rin eh. O, sinama pa rin ako. Sabi ko, war on drugs, anti-corruption ang kasama ako. Yung pala, sabi ko, hindi man. Yung pala, para pag nakulong, may kasama. Ayun, so, hindi mo yung sinabi sa akin. Tinatansya ko na lang, war on drugs. Ito ako kasama. Sabi ko, kailangan lang may kasama ka sa loob. So, siguro malapit talaga kami. Anyway po, talaga iba. Sabi nga ni Maya sa akin, hindi ko kasi kuya, bulong mo kay Presidente, sigaw. Dahil sa trabaho yun. Dahil nasubok na talaga ako sa trabaho. Una ko hong dinampot, ISIS. Sabing tatlo, ISIS, 10 billion na pinapasok dito, mga financer. Sunod kong pinatanggal, general. Sabi sa akin, ikaw, o sino pa ang kakampi mo? Kalaban mo na mga terorista, kalaban mo ang mga general, sino pa ang kakampi mo? Boss, ito ang trabaho natin. Ang dami kong, ilan ang kinasuha kong high ranking? 247. 800 pinatanggal ko. 13,000 kaso po ay inibisigahan. 13,000 kaso po ay inibisigahan namin. 24 po pinakulong namin. O di, ang dami kong kalaban. Kaya kung nangangampahan niya po ako, may sasalubong sa akin, pero may naninira din sa akin. Ganoon ang labanan namin eh. Dahil dinibdib ko, sineryoso ko. Hanggang mamaya, si Jeremiah, binala ko na rin. Anti-red tape ka. Boss, sabi ko, kapatid ko na lang, huwag na ako dahil mukha ko lang. Ayaw ko, dapat ikaw yan. Hindi po, sabi ko, hindi. Yung kapatid ko, parang ako rin. Sino gagawa ng trabaho sa anti-corruption pag enlist mo ko dito? Parang ako din yan. Parehas kami yan. Saka, tinanggap siya. Kaya nung una, ako ang pinakabatang membro ng kabinete. Nung dumating siya, siya na. Ganon. Tapos papa ko, so dangerous, ano ba gusto mo boss? Sabi ni Digong, boss. Sorry sir, boss talaga. Dangerous Drugs Board. May nakaupo. So nung huli, sige, ano na lang ako, Presidential Advisor for Religious Affairs. Moral Transformation. Pero ayaw ko na sweldo, gusto ko piece a year. So, punta ako sa Malacanang, inayos ko. Rex, wala namang pwesto ng Presidential Advisor for Religious Affairs. Tsaka walang pwesto rito cabinet na piso. Ayaw nga tumanggap na sweldo, piso lang daw. So, balik-balik po, balik-balik. Piso lang daw. Hanggang nabuo yung opisinang yon, piso. Dahil ayaw niya tumanggap ng pera. Sabi sa akin, hindi naman ako tumanggap ng sweldo. Ikaw nagsabi nun eh. That was your choice. Kami din naman, wala naman kami tinanggap, sweldo rin lang kami. Sabi niya, oo nga, ngayon, inaalok na naman sa kanya yung pwesto. So sabi niya, pero ngayon, kukunin ko na yung sweldo. Tapos pa, bakit pa kukunin mo yung huwag mong kunin yan eh. Bata ako ni Digong. Lahat tayo nagtrabaho kay Digong. Tapos pupunta ka dyan sa, pupunta ka dyan sa, kaibigan naman mo namin si Bongbong. Gagamitin ka lang sa politika. Tatalo kami. Huwag mong pakialaman. Ay, sa'yo naman tinalas talaga yan. Pero sinasabi ko lang, huwag kang sumama sa politika. Kung mag-ministry tayo, ministry lang. Huwag mong pelikula. Pelikula. Si Bishop Rudy. Ang politika, pelikula kasi magkasama eh. Sabi niya ni Pastor, dapat nag-artista ka muna bago ka. Sabi ko, tama ka talaga. Dapat nag-artista na lang ako muna. Anyway, kaya si Papa, galit na galit sa akin, ayaw ko mag-artista. Pogi ka na, mag-artista ka pa. Hindi, pero yan po, tama ko talaga. Anyway, kaya ako kinuwento sa inyo yan. Ngayon, ito na po, PCC Chairman. Presidente na po at founder ako ng Federalismo ng Dugong Dakilang Sangahal. It's a political party. Hindi ko kami political family. Ministro lang po kami na tsachamba, na tsetsempo, na papatakbo sa politika. Dahil kung politiko ho talaga kami, di panalo kami ng panalo. Hindi, talo ako ng talo eh. Pero sa buhay ko, hindi ako natatalo. Sa kampanya lang ako natatalo kasi bilihan ng boto. Sa buhay ko po, hindi ako natatalo. Pastor lang po ako eh. Andito na ako ngayon. Hindi ako natatalo sa buhay. Ngayon,
Presidente na ako. Ang dami ko naging presidente, wala naman sariling partido. Ako meron eh. Ako na founder, ako pa ang presidente, meron akong chairman. Ang member ko ron, si Digong tsaka si Bong. Paano ko tatalo sa buhay yun? Tatalo ko sa buhay. Tampan na lang ako natatalo dahil, ay nako, hindi talaga ako bumili ng boto. So, pain ko pa siya. Anyway, yun po. Bakit? Why am I saying all this to you? Pastor lang ako. Konsehan lang ako. Pero nandito na ako. Isa lang hindi ko binitawan mo yung ministro at ako nandito. Dahil alam ko, ang Panginoong Jesus ay hari ng mga bayan at hari ng mga hari at Amen. ng mga bayan. Yes. Kailangan ng mga politiko na namumuno at kumukontrol ng ating bayan na ma-acknowledge at makilala kung sino ang Panginoong Jesus at sundin ang kanyang mga batas para lumaya ang ating bayan sa hirap. Amen. Amen? Yes. Hindi ko magagawa yan kung nagpe-preach ako na nagpe-preach sa simbahan at kahit mag-preach pa po ako nag-preach sa harap nila, hindi ko po magagawa yan dahil pagdating ng eleksyon, talaga namang magpupunta sa lahat ng klaseng simbahan yan. Pero pagdating doon sa Senado, sa Kongreso, sa Presidency, gagawin pa rin yung masasamang batas na nagpapahirap sa buhay ng tao. So we have to go there, we have to send someone there para sabihin ang totoo, ilaban itulak at tot, sabihin sa tao kung ano nangyayari. Dahil ako against 300, di ko sila kaya, pero ako with 100 million people, kayang-kaya natin yun. Lalo na kung ang Panginoong Jesus ay nasa atin. Amen. Kaya natanong ako kanina ng isang pastor, so kaya mo ba? Pastor, hindi ka ba nagtatakot? Ay, alam mo, ano na tama sagot doon? Eh, paano ako natatakot? I'm serving the King of Kings and Lord of Lords. Congressman lang sila, presidente lang sila, senator. Hari ng mga hari ang backup ko. Ba't ako natatakot sa buhay ko? Ibinigay ko na ang buhay ko sa Panginoong Jesus. Isa lang naman ang buhay nila, isa lang ang buhay ko. Ano nakakatakot yung tabla lang? Tsaka hindi ko pwedeng consider ang takot dahil pag consider ko ang takot, wala akong magagawa. Amen. Nakakahiya pa dahil anak ako ni Butch Bailey, duwag. Hindi ubra yun. Hindi ubra yun. Masyado akong kahihiya ng tatay ko. Lumaban na lang tayo. Isa-isa lang naman ang buhay. Amen. Sabi ko, tapos ako. Ito isa kong natutunan sa buhay. Mahirap lang kami. Hindi mahirap na mahirap. Hindi naman ako nagkalkal ng basura. Average lang. Nag-jeep. Sweldo, nanay. Muupa ng bahay. Hindi bumabiyahe sa ibang bansa. Gano'n lang. Ang hirap pa sa tao. Simple lang ang buhay. Pero hindi yung mayaman. Kilala ko yung mayaman. Ba't yung mga kalaro namin? Basketball kami, maganda sapatos sila, at chinelas kami. Pero ako pinakamaglang basketball. So ganun lang kami. Napansin ko ho, dito sa mundo, pag mahirap ka na, duwag ka pa, wala nang mangyayari sa'yo. Yes. Kaya tapangan mo na kung mahirap ka, baka may marating ka. Amen. Hindi ako matapang dahil sa sarili ko. Matapang mo ako. Iniisip ko, bakit ako kinuhat ko, bakit ganito ako mag-isip? Hindi ako natatakot sa kanila. Na-realize ko, pagbasa ka ng basa ng Bible, nag-pray ka, mataas ang faith mo. Yes. Yung Amen. mga kwento ron, si David, pinatay si Goliath, si Joshua, pinatay yung mga gigante, si Moses, nirabanan ng mga hari, ang Panginoong Jesus, mag-isa, namatay, niligtas lahat. Eh kung ganyan ang kwento ng napabasa mo, eh paano ka talaga maduduhan? Kung, I guess, ang aming yung confidence, kung tawagin pang confidence yun, or yung security, it's because of faith. Amen. Tsaka pag inisip ko ang buhay ko, may pa ba ako matakot? Nandito na ako sa posisyon na to? Eh sino ba ako noon? Konsihan lang ako, tagadalaw lang ako ng paday, bigay ng mga request ng mga tao.
pastor lang po ako ng maliit na simbahan. Hanggang ngayon, maliit pa rin po ang simbahan ko. Tapos ngayon, yung mensahe ko, yung mga advokasya ko, yung opinions ko na matters sa bansa. Ngayon pa ako matakot, nandito na ako. Wala na, no more room. No more room to fear. Wala na, talagang alam ko na pag sinunod ko to, ginawa ko ang tama, itataas ng Panginoon ako at babaguhin niya ang mga bagay sa paligid ko ayon sa kanyang kalooban. Amen. So mga kapatid, kaya ko po sinasabi sa inyo, yan, mahirap po ang pinasok ng trabaho. Dahil meron talagang kalaban dito sa syudad, may droga dito, may politika rito, maraming reliyong dito. Pero kung gusto nyo po makita ang Panginoon na kumilos sa inyo ng kagalagilas na pagkakataon sa ating society, hindi lang sa church, pero sa ating society, gawin nyo po ang role nyo dahil kayo ang moral compass at standard bearer ng lungsod na ito. Amen. Nagalit po ako hindi ako nagalit sa kanila. This is how I finish. Recently, I went to Manila. Bigla kong na-realize, ganito ang ginawa nito mga kasama ko sa Maynila. Pinaawan, tapos pinagmalaki. So, hindi ko akalain na gagawin nila yun. Dahil yung mga bata kami, yun ang mga kinagagalitan namin eh. Tapos sila na ngayon ang mga mayor. Tapos 20 years po ako nawala sa local politics eh. So, sabi ko, bakit ganito? Tapos yung mga pastor namin, may elders of the city kami, sinusuportahan itong mga korap na to. Sabi ko, ano nangyari sa mga tao rito? Bakit asinta kayo lahat dito? So, humingi ako ng meeting sa elders of the city namin. Na 20 years na hindi ko na meet, mas kilala nila si Maya sa akin dahil mas friendly na si Maya. Si Maya, mahilig ko umikot kasi yan sa mga Christians, sa mga pastors. Ako hindi ho, gusto ko iniikutan yung mga demonyo sa politika, mga sindikato. Dahil yung ando ng laban ko eh. Ay, gusto talaga niya. Bakit ganito? So, sabi sa akin ng papa ko, kampanya kanya kamahan niya sa mga